So we are back again, guys. And today, ano ba to? Sa Hall of Legends. So tapos na yun. Ako meron na ako. Kukunin ko na yung medal ko. Dyan lang kayo. Okay, guys. Ito yung medal natin sa Hall of Legends. Okay, MPL Professional League Hall of Legends. Meron na tayo. So yung mga tao nagtatanong dyan, Dogs, ba't wala ka? Okay. Kasi meron na tayo. At saka meron din tayo ditong Best KOL of Mobile Legends. Kakakuha ko lang na ito. Thank you so much sa Mobile Legends. Sheesh! Kahit alam yun, dami ko na nasabi, no? Ako pa rin napili. Iba talaga impact ni Doggy Boy. Yung mga inonominate ko dito, hindi kasali dun, guys, yung mga na-nominate ng una. So, para sa amin, Season 1 Hall of Legends, nandun tayo. Pero Season 2 ng Hall of Legends, sino yung nominate natin? First sa akin, syempre, si Coach Ducky. Okay, kung di nyo kilala si Coach Ducky, guys, malaki contribution niya sa MPL, not only in the Philippines and also sa ibang country. Kung di nyo alam struggle ni Coach Ducky sa Indo side, basically internal lang yung nakakaalam nun na kailangan niyang palipat-lipat ng country. Men, sa akin, no doubt, Coach Ducky for Bren, kailangan na siyang ipasok dyan. It's about time. Sa side ko, kailangan na talaga siya dyan may lagay. Number 9, si Wolf. Shoutcaster, analyst. Men, kung hindi nyo kilala si Wolf, guys, isa sa pinakamagaling na mag-panel at saka analyst yan. Okay, hindi siya nag-sugarcoat. Ayun yung pinakagusto ko. Dalawa yung nakikita ko malaganto na panelist, pati shoutcaster, pati analyst. Si Wolf, pati si Shinbu, basically mala Monte Cristo yung style nila. Kung hindi nyo kilala si Monte Cristo, men, sa League of Legends yun. And men, yun yung taong favorite ko nun. Nung nag-league pa ako, and hindi siya nag-sugar coating, talagang sinasabi niya kagad. So, ganun si Wolf, ganun din Shinbo. So, akin, at my top 9, I will put Wolf as a nominee sa Hall of Legend. Top 8, sure ko madaming hindi nakakilala na ito, men. Yung mga, ano lang dyan, yung mga salimpusa, okay? Pero ito, si Uncle Joy. Kung di nyo kilala, siya yung behind the scene, he make magic happen. Basically, si Uncle Joy, pinaglalaban niya pa nga na may trash token. Pero, alam mo yun, nasa meeting kami ng Gab, andun siya. Paano pagkaganto kilala naman? Alam mo yun, ibang klase si Uncle Joy, ang laki ng contribution niya for MPL. Dati nga nagtataka nga ako ba't di siya kasama sa Season 1 Hall of Legend, pero dapat kasali na siya dapat dun pa lang. Since MPL Season 1 up to this season, okay, andyan si Uncle Joy. So, ino-nominate ko dito, syempre si Uncle Joy. So, ang laki ng contribution niya talaga. Like, honesty, alam yan ng mga player, alam yan ng mga coaches, alam yan ng organizer, alam yan ng mga org na kasali ngayon sa MPL. Uncle Joy deserve a Hall of Legend. Pag hindi siya nasali, magdadabog talaga ako. Lagi kaming nag-argument ni Uncle Joy. Pero, healthy argument yun. Lagi namin pinag-uusapan paano namin mapapahype MPL. Ayun palagi yung usapan namin, argument doon, argument dyan, but it's unhealthy argument. And kaya kailangan may pasok dito ni Uncle Joy. Kasi guys, napakalawak ng utak niyan. Sinasabi ko sa inyo. Okay, so Uncle Joy deserve a spot dito sa Hall of Legend. Now, for the number 7, syempre si Haji. Okay, Haji, Season 2, andun pa lang siya. Andun na siya. Hanggang this season, andyan siya. So, I think, alam nyo na, Haji deserve a spot. So, for Blacklist, I nominate Haji. Eto pa, isa. Dalawa to Is either to or yung isa. Kasi mag-asawa naman sila. Siyempre, nandito sa number 5 natin si JP or si Ate Mitch ng Echo. Pagdating kay JP, I think, correct me if Season 3 siya nag-start or Season 2, nakalimutan ko na. Digital Devils pa yon. And andun si Ma'am Mitch, Ate Mitch, na nag-handle ng DD, yung hawak ni King Cosmos. So, matagal na sila sa Mobile Legend and sa MPL's scene. So, I think either one of those kailangan ma-nominate. Okay? Sa akin, kasi guys, ito yung tinitingnan ko. Hindi lang player ang deserve sa Hall of Legend. Is all about contribution. Ayun nakikita ko, ayun yung, kung may contribution sila, deserve talaga nila. So sa akin, I think either one, si JP or si Ate Mitch, yung manalo, makuha sa Hall of Legend, masaya na ako. Kasi mag-asawa naman sila, and aminado naman na if nakuha si Ate Mitch, parang nanalo na rin si JP. Pag nakuha si JP, parang nanalo na rin ng Hall of Legend si Ate Mitch. Kailangan bang manalo? Kasi para sa akin, naging fan voting siya eh. Alam mo yun?
parang naging bias eh. Kasi alam naman natin na bawat team may fan voting and mas madaming fan base yung isang team, ganun. Okay, may honorable mention ako bago sabihin yung number 1. Sa ating number 4, the one and only sa blacklist ulit, Dexstar. Okay? Men, tagal na to. Sobrang tagal na nito, men. Season 2. Kating din to ni Haji ata dati. Di ko alam ba't dito na nominate si Dexstar. Dexstar, men, tumaba ka na sa ML, men. Joke lang. Pero, men, Dexstar is super close kami. Sa blacklist, siya yung pinaka-close ko. Ngayon, nandun na si Renegade na. Si Dexstar, deserve niya yung spot na yon. And super bait na tao, man. Super bait na coach, super bait. Ang laki ng contribution niya behind the scene, in the scene. Alam mo yun, Dexstar, kailangan mo talagang masali din sa Hall of Legends. Kung di ka man na-nominate ng blacklist, I nominate you. Fourth, syempre, the one and only coach of the blacklist, Bonchan. Kahit nagpahinga siya, I think malaki pa rin yung contribution niya. And pinag-usapan lang naman natin dito, season 1 up to season 7 ng MPL. Correct me if I'm wrong. Kung hindi man yun, please don't judge me. Okay? Kung nakita nyo, pumunta siya dito sa bahay. Lahat-lahat. Super bait na tao. Super professional. And kaya niyang makasabay. Alam mo yun, nung nagpapahype ako, talagang nandun din siya. Goods na goods. Quality kaibigan. Quality Mobile Legend player. Quality coach. Contribution-wise, super laki na contribute niya. So, para sa akin guys, alam nyo na yun. Coach Bonchan. Kailangan natin isali dun. And syempre, pang third natin, I think, hindi pa rin worth it na i-separate si JP pati si Ate Mitch. Okay? So, pang third ko, ilalagay ko dito si Ate Mitch. Okay? Ate Mitch talaga ang laki ng contribution niya when it comes to Mobile Legend and PL scene. Kung di nyo alam yung struggle na ginawa nila, guys, I think she really deserved talaga. If ever na hindi siya ma-nominate for Echo, personally, I will nominate her. Ate Mitch, ang laki ng contribution not only sa scene or sa behind the scene, men. Eto yung mga tao walang kaalam-alam. Yung mga nagsabi dyan na na hindi nila, baka hindi nila kilala tong mga tong ninominate ko. Guys, season 2 pa lang andito na sila. Si Ma'am Mitch, I think, si Ate Mitch, season 1 pa lang andyan na. Ito yung tao malaki yung linagay sa MPL. And we're talking about MPL here. When we say MPL, ito talaga yung malaking contribution. And hindi ko yung malilin lang sa aking mga mata. Ito talaga yung may contribution eh. Okay, behind the scene. And even sa front. Okay? So, hindi nyo ito kilala. Okay lang yun. Then do your research para makilala nyo. Kasi ang laki ng contribution nila dito sa MPL scene. Okay? Now, eto guys, sure ko hindi nyo to kilala. Pero season 1 pa lang to, men. Season 1. And dati siyang part ng AE. Aether. Man, di nyo. Okay, the one and only Coach Tik ng Echo. Okay? Man, super tagal na itong taong to sa Mobile Legend, man. I think this guy deserve a spot. Sure ko wala masyadong nakakilala sa kanya. Pero man, season 1 pa lang, andyan na siya. Andyan na si Coach Tik. Hanggang ngayon, andito siya. Alam niyo yun, like, man, ibang klase. So, I nominate Coach Tik. Now, number 1 spot. Okay? Bago natin sabihin yung number 1 spot, syempre may honorable mention tayo. Si Coach Blapsy. So, hindi nyo kilala si Coach Blapsy, man. Signal Ultra, DD, Digital Devils, Onyx. Andyan na siya. Okay, so sa akin kailangan dito si Blapsy may lagay. Okay, kasi I think wala masyado nakakilala sa kanya. So I think he deserves a spot on that side. On this side. Okay. Ayun yung honorable mention ko. Now, may top 1 guys. I think alam niyo na kung sino eh. Alam mo yun? Si Zapno. Si Billy Alfonso. Okay. I think Zapno really deserve that Hall of Legend. I think it's about time, man. It's about time na may bigay na sa kanya to. Kahit di siya nanalo ng MPL. Hindi, joke lang. Pero alam mo yun, yung contribution niya sa game hanggang ngayon, andyan eh. Alam mo yun, kahit eto lang. Kasi di na ata makakuha ng champion. Oy, trash talk nila. Di na ata makakuha ng champion sa MPL yan eh. Okay? Hindi, pero sa puso ko guys, I think Zapno, kailangan niya makuha to. And mas lalo niya ma-appreciate talaga yung Mobile Legend pag nakuha niya to. Okay? Kasi eto guys, eto nakuha ko to. Iba to guys, iba to Game Fest to, top gaming streamer of the year. Pero eto guys, nung nakuha ko tong Hall of Legend, parang hindi ko naman sinasabing wala akong pake, pero parang kasing sa isip-isip ko na
Nung nakuha ko yan, hindi ko talaga siya kailangan eh. Kasi kasama part yun eh, magpa-hype. Part talaga yun. Okay, kasi ang goal ko talaga, itaas yung esports, hindi to magkakaroon ng ecosystem, magkakaroon ng mga trabaho yung mga tao sa esports side. So kailangan kong kailangan kong trabahuhin, magpa-hype lahat. Pero eto talaga yung pinaka na-appreciate ko sa lahat. Eto. So hindi nyo alam kung ano to, KOL of the Night, from Mobile Legend. Eto guys, dito ko na-appreciate lahat. Ibang klase sa pin. Naiyak-iyak ako ngayon. Naiyak-iyak ako ngayon kasi ibang klase to guys. Kasi alam mo yun, lahat ng pinagpaguran ko guys. Like yung comedy ako, yung pagyayabang ko na sa camera lang, yung bawat pa-hype ko nasuklian, and na-appreciate, super appreciate ko to. Kasi ibig sabihin, yung mga tao sa Moonton, pati sa Mobile Legend, hindi nila ako nakalimutan. Kung di nyo alam guys, eto yung mga gantong bagay, yung nagpapamotivate sa mga taong to. Okay? Taong tong mga ninominate ko. Nagbibigay motivation to. Yes, sana ma-nominate si Zapnu. And dito sa akin guys, I mean, hindi ko na sinasabing walang kwenta yung Hall of Legend guys. Like, super na-appreciate ko yun. Okay? Pero expect ko talaga kasi at that time, hindi ko siya, parang, wala lang sa akin eh. Trabaho lang yun eh. Trabaho lang. Okay? Pero nung eto nakuha ko, lahat ng stream ko, lahat ng content ko, nagbigay bunga ng dahil dito. And grateful ako. So yun guys, basically guys, hindi ko naman ito magkakating like I said, kundi dahil sa inyo. Kung wala ako, wala kayo. Dahil joke lang. Kung wala kayo, wala ako. And aminado naman ako dyan. And sinasabi din sa akin ni Mobile Legend nung binigay nila to sa akin, Dogs, wala kami sa spot na to kundi dahil sa'yo. Thank you. Alam ko. Dahil joke lang. Pero yun nga guys. So, I think yung 10 taong to or 11 na na-nominate ko guys is kailangan nilang makuha to para ma-motivate ulit sila gumawa ng mga gusto nilang gawin kay Mobile Legend, alam mo yun, kay Moonton, ibang klase. Guys, promise, high and low, man. Expectation ko talaga guys, ang makakuha nito is either si Bulldog, si Chooks, or si Hypebeats. Pero nung ninominate nila to sa akin, man, cue kayong lahat. De, joke lang. Meron nakuha ko to. Nagbunga ang lahat. Ay lang yung sa nominate ko sa Hall of Legend. Sana mapili. Kahit 5 lang dyan, masaya na ako, men. Masaya na ako. Pero yun guys, that's it.